Hi, ako si Paul Medina Jr. yung gumagawa ng Poet Baboy Comics. Noong undas ng 1998, gusto magbakasyon ni Jess Abrera, gumagawa ng editorial cartoons para sa Inquirer. So naghanap siya ng papalit sa kanya for 2 weeks. So sabi niya, subukan ko daw at tingnan natin kung kaya mong gumawa ng storya. Talaga naman story ako sa comics tungkol din sa mga bagay-bagay na nangyayari. Nagbabasa ako ng dyaryo So kung ano yung nabasa ko ngayon, yun nalalabas ko kinabukasan. So nung makita ng editor-in-chief namin, si Letty Jimenez Magsano, ginawa niya ako regular na editorial cartoonist. Pang Sunday, kada Sunday. So gumagawa ako ng editorials mula September 1998 hanggang October 2002. Kinompile ko yun, nagkaroon ako ng 3 libro. So ang i-feature ko sa video na to nanggaling sa mga cartoons ko na nanggaling dito. Sa 1, 2, saka book 3, yung final issue. Yan. Ganito lang kasi yung paggawa ng cartoons na base sa news. Or kung ano man ang pwede kasing maging political yung editorial mo, pwedeng social commentary, pwedeng tungkol sa showbiz, walang dyan walang limit yan. Kaya lang madalas kasi lumalabas yan sa yung political cartoons. Kaya nga nasa opinion page yan Yung kasama mo yung mga kolumnista, yung mga writers na columnists, yung sa'yo nga lang, mga mas playful, saka less serious na hindi kagaya ng straight na yung opinions ng mga columnists. Isa yun, nilagyan mo ng comedic twist. Ano ba yan? Siyempre, hanapin mo yung topic, kung sino yung mga involved na tao, at kung ano yung pwede mong gawing, paano mo siya ititweak para nagiging katawa-tawa yung iyong cartoon. Pag seryoso kasi yung cartoon mo, hindi ka susundan ng tao hindi ka nila titignan. Yun kasi yung unang tinitignan sa opinion page Okay, magpapakita na ako sa inyo ng mga halimbawa. Tapos, gagawa natin ang conclusion nito maya-maya. Ito yung mga halimbawa. Ito yung cover ng aking book 1. Ayan, nakita si Erap, si FBR. Andiyan pa kasi Marcos Kaya lang, multo na lang. Ayan. Tagal ko kinarikature yan. Ito naman ang aking book 2. Andiyan si Brother Ed Velarde, si Chavit, nandiyan pa si Saddam Hussein, si Manero, si Ping Lacson. Ito naman sa aking book 3, nandiyan si Bin Laden. Kung sino kasi nasa loob ng libro, yun yung pinifeature ko. Nilalagay ko na, galit silang lahat sa akin. At nilibing nga nila ako. Pero hindi nila alam sa back cover, umababalang pala ako sa aking secret Batcave. Ito pinapakita ko si Lucio Tan na gusto niya gayahin si Lee Iacocca nung sinave niya yung Chrysler. Kaya lang, hindi niya nakayanan nung kinuha niya yung PAL. Gusto niya pakawalan na yung PAL. Ito yung kay Bill Clinton nung ini-impeach siya dahil sa sex scandal. Kaya lang ang karamihan sa nanalo sa Kamara mga Democrats, kaya suportado siya. Yan. Ito ginamit kong idiom, yung wag the dog. Alam mo yun? Kaya nice dog wagging. Para maliis yung attention natin sa impeachment. Papunta sa Desert Fox, yung kanyang operation sa Iraq. Ito example ng exaggeration, yung sila Tihanki, sila Sanchez. Ang gagara ng mga kakulungan nila. Tapos siksikan yung mga common criminals. May ipis pa. Ito yung sample ng mga wordless na editorial. Pero makikita nyo sa may nakalagay na chacha. Gusto nila magkaroon ng chacha para magkaroon ng mga foreigners ng ownership ng land o kung ano man. Isa pang example ng wordless na comics. Parang sinishare ni Erap yung guilt niya para sa kanyang spiritual advisor
mahanap siya ng validation o ng justification para sa ginawa niya. Yeah, pwede yung parang sa food chain, yung ito, the food chain din to, pero nilagyan ko na scientific words para describe yung mga tao. Yeah, merong Coracotus ganancia, ganun. Yung katatawanan lang na scientific words. Ito naman yung sa Batangas, parang yung parang niland grab nila yung para gumawa ng golf courses eh. Sa expense ng mga farmers. Ayan. Ito naman, may parang sinasabi ko na isang Diyos lang naman talaga yung yung sa mga Muslims sa mga Catholics. Ayan. Ito yung idiom na left holding the bag. Parang iniwan siya ng mga kasama niya na parang kunin yung cheat. Ayan. Ito naman yung parang tinatanong nila saan ba napunta? Tinatanong nila saan ba napunta yung weteng money? Linaw-linaw naman ng paper tray. Ito yung gagamit ka na stereotypes na pag nakita mo Muslim, terrorista ka agad. Pag nakita mo sexy manamit, prostitute ka agad. Yan. Pwede yung gumamit ng stereotypes. Ito yung example lang yung sa The Usual Suspects. Gumamit ka rin ng movie reference. Ito yung gumamit ka ng animal references na parang inahas. Parang inahas siya ng mga kaibigan niya. Sila Tanding, sila Chavit. Yan. Yan ang sample ng paggamit. Ito naman yung paggamit ng puns. Diba yung sabi niya, bullshit. Tapos ito naman yung, self-explanatory na to eh. Parang sinasabi lang na baka wala na tayong choice sa pagkain, baka kainin natin mga aso natin eh, bawal yun. Isa pa sa mga self-explanatory na cartoons, yung parang pinasalo nila sa mga consumers yung gastos nila sa pag-repair sa kanilang losses. Yan. Ito, black comedy to. Kasi parang revisionist din yung mga Hapon eh. Gusto lang i-revise yung history sa mga atrocities na ginawa nila sa atin noong World War II. Ito naman, parang, ang dali-dali lang naman talagang pigilan ng mga terorista. Putulin nyo lang yung mga funds nila. Ito, isa na namang sample ng paggamit ng pop culture, yung movie references. Si Imhotep, ginamit natin na siya sa AIDS. Kailangan natin edukasyon. Ito, yun, yung monkey, idiom na naman, monkey on your back. Problema ni John Paul II, yung mga pedophile priests. Ito, yung wala tayong hindi ma-regulate ng gobyerno yung mga religious groups kasi freedom of religion sa atin eh. Freedom of speech and religion. Kaya daming mga kulto lumalabas. Ito naman yung sa mga justification ng paggamit ng smart bombs. Gaya nangyayari sa Palestine ngayon, sa Israel. Kaya lang marami ding nadadama eh. Ng mga inosenteng mga bata. Yan. At sila nga yung mga halimbawa natin, galing sa 3 books ko. Hanapin nyo lang yung topic, kung ano yung material nyo, kung ano yung sino ipaparaw din ninyo. Tapos gumamit kayo ng idioms, di ba? Meron tayong wag the dog, saka monkey on your back. Yan, idioms. Gumamit tayo ng exaggerations. I-exaggerate natin yung laki ng opisina, yung laki ng selda nila Tihanki, sa liit na selda ng the rest of the prisoners. Gumawa tayo ng references either sa movies or sa pop culture. Gumamit tayo ng symbolism. Pwedeng religious symbolism yan. Pwede kayo kumuha ng symbolism sa Bible. Papakita nyo na na-crucify yung Pilipino. Ganyan. Dahil sa hirap ng buhay. Yan. Pwedeng biblical yan. Pwede rin literal. Pwedeng literal. Maganda nga yung paggawa kayo ng comics na walang walang dialogue. Saka walang nakasulat. Makikita nyo lang literal.
na at maiintindihan nyo na kagad kung ano yung gusto nyo kung ano yung gusto nyo sabihin. Meron tayong black comedy, feature tayo black comedy, animal references, parang kinukumpara nyo sa mga animals yung tao. Madalas gamitin, buhaya ka. Meron tayong stereotypes. Stereotypes, diba? Sabihin mo, lahat na Ilocano, kuripot. Yan. Tapos sabihin niya, yung mga Muslim, porque nakita mong mahaba yung balbas, terrorista na. Yun yung mga stereotypes. Tapos meron mga play on words, yung mga pun. Kagaya nung si George Bush, sinabi niya, bullshit. Yeah. Play on words, pwede rin yung mga pun. Tapos lagyan nyo rin ng Easter eggs. Nakakatawa kasi Easter eggs eh. Kagaya nung kay Clinton, nakita nyo. Nilagyan ko siya ng tabako. Hindi ko lang ma-explain sa inyo mga estudyante. So, may significance yung tabako na yun sa impeachment case niya. Yan, piliin niyo yung mga yung mga kung paano nyo atakihin yung editorial cartoons nyo, gamit yung mga guides na yun. Saka sa pagkakarikature, alam niyo, hindi ako magaling magkarikature eh. Nung ginawa ko yung mga to, yan, sila Erap, sila Chavit, sila Enrile, bura ako ng bura dyan. Lagi ako nagbubura. Yan, sila Saddam. Kasi hindi nga ako magaling kaya sa conventions pag may nagpa-caricature. Lagot na ako eh. Practice nyo yung caricature. Kumbaga sa stand-up comedian, gumagamit sila ng boses ng mga celebrities. Yan. Patok yan eh. Tayo sa cartoonista, kung ano yung nakikita natin, yun ang kapalit. Yung caricatures. Sa comedians kasi narinig mo eh. So, gumagawa sila ng impressions. Yan, impressions ni Schwarzenegger. Yan, narinig mo kasi eh. Tayo nakikita eh. So, gagamit kayo ng caricatures. I-exaggerate nyo lang, hanapin nyo lang yung special na feature ng halimbawa, mahaba yung baba. O masyado malaki pa ka. Exaggerate yun. Malaki tenga, ganyan. Hanggang sa, kahit bura kayo ng bura, hanggang sa bakuan ninyo. Importante, matuto kayo mag-caricatures pag gagawa kayo ng editorial cartoons. At importante din na yung gagawin yung parang Island of Dr. Moreau, nagiging hayop. Parang Guardians of the Galaxy 3. Yung may reference sa hayop. Yung kasi maraming kagaya ng ahas, yan. Buhaya, yung vulture na iikot-ikot, iniintay ka mamatay, ganyan. Tapos paglaro nyo lang yung editorial cartoons. Basta, importante, have fun. Bye!